Magandang umaga po muli. Pakinggan natin muna yung ating mga katabi. Magandang umaga. Hallelujah. Tunay nga napakaganda ng umaga kapag tayo po ay nasa piling ng ating Panginoon. Ang ating pong tatalakayin sa umaga pong ito ay ating matatagpuan sa aklat po ng Mateo, Kabanata 9, mula talata 9 hanggang 13. At ito po ay aking pinamagatang hindi the tax collector, because Matthew is the tax collector. Kung hindi, ito po ay aking pinamagatang the trash collector. Kanina pa, mula sa ating pag-aawitan, paulit-ulit natin ang nabinabanggit yung pangalan ng ating Panginoong Yesus. Banggitin nyo nga, Jesus. Jesus. And Jesus is the trash collector. Tingnan niyo yung katabi niyo. Mukha bang basura? Hindi mukhang basura. Yung buhay natin dati is tulang basura. Sa habag ng Diyos, pinulot niya lang tayo mula sa putikan na buhay na dati nating pinanggalingan. Walang katulad sa atin, sabi ng Biblia. Wala kahit isa. We are all like sheep, have gone astray, each of us turning our own separate ways. And here, a man named Matthew. Yung pag-aaralan natin, yung buhay ni Mateo, bago siya tawagin ng ating Panginoong Yesus. Pero bago po yun, when you read Book of Matthew, kapag binasa po ninyo ang aklat ng Mateo, itatak po ninyo sa inyong isipan, si Mateo po nais niyang bigyan ng tingin sa kanyang aklat na ito na si Jesus ang Mesiyas. Isa po yun sa mga layunin ni Mateo na gusto niyang ipaunawa sa kanyang mga mambabasa. Na si Jesus ang Mesiyas, na si Jesus ang tagapagligtas, na ang Kristo ay Diyos. So si Mateo, pinapatunayan niya the deity of Christ, that He is the Son of God, the Messiah. At ito'y pinatunayan sa pamamagitan ng mga himalang ginawa ng ating Panginoong Yesus. Kanina sa ating pagbabasa ng Biblia, makikita nyo, napakaraming ginawa ng ating Panginoong Yesus. At nung ito'y sinulat ni Mateo, may layo siya. Ito ay pagpapatunay na lahat ng qualifications ng Mesiyas na naisulat sa Lumang Tipan, lahat ay nangyari sa buhay ng ating Panginoong Yesus. So hindi aksidente yung paggawa niya ng mga himala. May layon yun upang patunayan na siya nga ang Mesiyas, na siya nga ang sugo ng Ama. In Matthew chapter 9, dito sa ating talata, sumambit ng isang kataga ang ating Panginoong Yesus. At yung katagang ito, ang nagpapaliwanag ng layunin niya sa kanyang pagparito sa mundo. Ang katagang ito nagpapakita kung bakit siya nagkatawang tao. At ito'y makikita natin sa talata 13. Let's read this. Verse 13b. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga... Nakita niyo yung layunin ng pagkakatawang tao ng ating Panginoon? Kung kaya pumarito siya sa mundo, inubad yung kanyang pagka-Diyos, isinuot yung kasuotan ng pagiging alipin sa layon na tawagin ang mga makasalanan. Sino yun? Tayo yun. Baka hindi kayo makasalanan. Ako makasalanan. Naparito ang Panginoon para tawagin ang mga makasalanan at hindi ang mga banal. That's the message of Christianity. That is the essence of the gospel. That is the reason for incarnation. Naparito ang ating Panginoon sapagkat malala na ang sakit ng sangkatauhan. Naparito ang Panginoon because we are desperate. We are hungry, we are thirsty for righteousness. Jesus came for us, the weary, the broken, to us, sa ating mga makasalanan, na alam nating makasalanan tayo. Kasi may mga makasalanan din, hindi nila inaamin na sila ay makasalanan. Hindi pumarito ang Diyos para sa kanila. Kasi pumarito ang Panginoong Yesus para sa mga makasalanang inaamin na sila ay makasalanan. Inaamin niyo ba makasalanan kayo?
hanggang hindi natin inaamin na tayo makasalanan, hindi tayo karapat-dapat sa pagparito ng ating Panginoon. Sapagkat lahat tayo, naranasan lamang natin yung biyaya at habag ng Diyos. Walang humanap sa Panginoon, walang humanap sa Diyos, wala kahit isa. Tanging biyaya na lamang ng Diyos, kaya tayo'y napalapit sa Kanyang piling. Nagustuhan ko yung isa sa mga panulat ni Arthur W. Pink. Basahin natin. Grace is a provision for men who is so corrupt that they cannot change their own natures, so averse to God that they cannot turn to Him, so blind that they cannot see Him, so deaf that they cannot hear Him, so dead that He Himself must open their graves and lead them into... Yan tayo. Kasama tayo sa mga taong yan. Kasama tayo sa mga taong napakasama na hindi natin kayang baguhin yung ating kalikasan. Na ayaw natin sa Diyos, na hindi natin siya hinanap. Sobra yung ating kabulagan na hindi natin siya makita. Sobra yung ating kabingihan na hindi natin siya marinig. Patay tayo sa kasalanan na hindi tayo kayang tumayo mula sa ating libingan na kailangan pang kunin tayo ng Diyos at muling buhay. Hindi ba biyaya yun? At lahat tayo nakaranas ng kaligtasan ng Diyos, naranasan natin ang biyaya ng Panginoon. Pero yung nagsasabing matuwid ako, hindi ako nagkasala, hindi nyo pa nararanasan yung biyaya niya. Even Paul, alam niya kung anong ibig sabihin ng biyaya. 1 Timothy 1:5. Look at the words of Paul here. Sabi ni Apostol Pablo, narito ang katotohanan dapat tanggapin at paniwalaan ng lahat. Si Kristo ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. And look at the word of Paul, ako ang pinakamasama sa lahat. Hindi niya ikinahiyang banggitin, basura lang ako. Hindi niya kinahiyang aminin sa kanyang sarili at sa harapan ng Diyos, sa harapan ng mga tao na pakikinig at nagbabasa sa kanyang panulat, kung saan siya pinulot ng Panginoon. Sa lugar kung saan pinulot rin lang tayo ng Panginoon. Meron bang matuwid? Meron bang malinis? Meron bang karapat-dapat? Wala. Sabi ni Apostol Pablo, ako man nakaranas ng biyaya, kahit ako na ang pinakamasama sa lahat. Hindi siya pumarito para sa mga matuwid. Bakit? Kasi wala naman isa. Yung mga feeling nila, matuwid sila. They're not. Akala lang nila yun. Kasi wala kahit siya. Kaya bakit paparito ang Panginoon para sa mga matuwid? Wala naman ang matuwid sa atin. Kaya pumarito ang Panginoon para sa ating mga kasalanan. At hindi natin makikita yung solusyon na ito. Hindi natin mararanasan yung kagalingan na ito hanggat hindi natin aminin na tayo may problema. Hanggat hindi natin aminin na tayo may karamdaman na kailangan ng kagalingan mula sa Panginoon. Hanggat hindi natin aminin na tayo makasalanan, na tanging si Jesus lamang ang makapagbabayad sa ating mga sala. Then, here's a man named Matthew. Ano pang kilala niyo kay Mateo? Maaaring hindi ganoon kasama si Mateo sa ating pangunawa kasi kilala natin siya as one of the writer of the gospel. Pero now, titingnan natin kung gaano kabasura ang buhay ni Mateo bago niya nakilala si Jesus. The trash collector. At sa ating tatalakayin ngayon, may 3 tauhan sa kwento. 3 characters in the story. Let's start with the first character. Sino yung unang tauhan? Let's start with the invited ones. Yung mga inaniyayahan. Let's start with verse 9. Umalis si Jesus sa lugar na yun. Sa kanyang paglalakad, nakita niya ang isang tao ng pangalay Mateo. Nakaupo ito sa panigilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka sa akin. Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. So when we talk about Matthew, kilala din siya sa pangalang Levi.
So sa Bible, may mga characters na dalawa ang pangalan. Si Thomas, tinatawag din Didymus. Si Simon, tinatawag din na Peter. Ngayon si Mateo, kilala din siya sa pangalang Levi. And Matthew means, sino nakakala ng ibig sabihin ng Mateo or Matthew? Matthew means the gift of Jehovah. Ang regalo ni Yahweh. Ang ganda, ano, kung may anak kayo pangalan Matthew, Mateo. Ibig sabihin, regalo ni Jehovah. From verses 1 to 8, pag binasa niyo po, yung mga verses before that, si Jesus, pinakita niya yung kanyang kapangyarihan na magpatawad ng kasalanan. Tumaas yung mga kilay ng mga Pariseyo. Nung si Jesus ay nagpatawad ng kasalanan, yung kasalanan ng paralitiko bago niya pinagaling. Pero the question is, gaano kalaking kasalanan yung kayang mapatawad ni Jesus? Kaninong kasalanan yung pwedeng patawarin ni Jesus? What are the parameters? What are the extents? What are the dimensions of forgiveness? Halimbawa, kaya kong patawarin yung kasalanan ni Leomar. Sabi ng Panginoon, kaya kong patawarin yung kasalanan ni Walter. Pero hindi ko kaya patawarin yung kasalanan ni Bong. Kasi napakasama niyang Bong na yan. Ganun ba yun? So what are the extent? Gano'ng kalawak yung kapatawaran na pwedeng ipagkaloob ng Panginoon sa isang tao? Napatawad niya yung lumpo sa kanyang kasalanan. Ang tanong, kaya patawarin ni Jesus si Mateo? Bakit ito, Richard? Gano'n ba kasama si Mateo? Matthew was a publican. Sa King James, doon lumabas yung word na publikano. From the word publicani. Sila yung mga taong naglilingkod para sa Roma noong mga panahon yun. Alam nyo, ang Israel ay nasakop ng Roma. At bilang bayan na nasasakupan ng Roma, obligado silang magbayad ng buwis. So, kung gusto mo na ikaw yung maningil ng buwis, pwede ka mag-franchise. So, may franchise na nung panahon na yun, ha? So, bibili mo yung franchise sa Roma at sasabihin mo, ako yung magiging taga-singil. So, yun yung trabaho ni Matthew. Kinuha niya yung franchise para siya yung maging taga-singil sa Capernaum. Sasabihin ng Roma, ganito yung kailangan mong makuwang halaga. Okay, so bilang taga-singil ng buwis, paano siya tutubo? Okay, walang pakialam yung mga taga-Roma kung magkano yung sisingilin mo sa tao. Basta maipon mo yung halagang ito. So, ibig sabihin, yung mga publikano masyadong korap. Kasi kapag naningil sila, sobra-sobra. Kaya nung panahon na yun, pag ikaw ay publikano, you are a tax collector, mayaman ka. Kasi sobra-sobra kang maningil doon sa kaukulang dapat na singiling buwis na hinihingi ng Roma. So kapag ikaw ay nakakuha ng franchise, the Romans are at your back. Sila yung magbibigay ng protection sa'yo at walang pwedeng gumalaw sa'yo. So kasama yun sa kasunduan. Basta ibigay mo yung nararapat para sa kanila. Kaya noong panahon na yun, kapag publikano talagang kinamumuhian. Kasi ang tawag sa kanila, mga traitor. Bakit kayo kumampi sa kaaway? At alam niyo yung mga Hudyo, hindi sila naniniwala sa pagbabayad ng tax. Kaya galit sila, nakadagdag pa sa galit nila sa mga publikano kasi hindi nila kultura, hindi nila kaugalian ang magbayad ng buwis. Kung meron man silang ibinibigay, para lang yun sa Diyos. Hindi sila nagbibigay para sa tao. Yun ang kanilang kultura. Yun ang kanilang nakagisnan. So biglang nasakop sila ng Roma, biglang hihingan sila ng buwis, hindi nila madaling matatanggap yun. Tapos yung kababayan pa nila yung maniningil. Traidor ka. Umampi ka sa kaaway. Nakita niyo? Then, dahil dito, ang mga publikano ay hindi pwedeng pumasok sa mga sinagoga. Sa panahon pa natin, hindi pwedeng pumasok ng simbahan.
And they were listed, kasama sila sa mga listahan ng mga marurumi. Kung makukuha niyo yung listahan ng mga marurumi na yon, like for example, swine, yung mga baboy, no, lahat ng mga pinagbabawal na kainin, sa bandang dulo na makikita niyo nandun yung pangalan, publikano, kasama sa mga marurumi. So try to imagine that, gano'n ang galit sa kanila ng mga Pariseo at mga Skriba ng mga panahong yon. And alam niyo, sa husgado, hindi niyo pwedeng kunin bilang witness ang mga publikano. Kasi kilala sila bilang mga sinungaling. Yun ang brand sa kanila. Publikano, sinungaling yan. Publikano, marumi yan. Publikano, makasalanan yan. So try to imagine who is Matthew in the eyes of the people during that day. Pag pinag-usapan ng mga publikano, ang mga tax collector, hindi natin ito nakikita sa Bible, pero based on history, may dalawang uri ng publikano. What are the two types of tax collector? We have the gabay and the mokes. Okay, so Richard, ano yung gabay? Okay, yung gabay, they are the general tax collector. Yung talagang taga-paningil ng mga regular na buwis. Like for example, property tax, income tax, and poll tax. Sila yung mga regular tax collector. Iba din yung mokes. Dito nakapasok si Mateo. Mateo is a mokes. Sila yung mga nakaabang doon sa mga daanan. Like for example, sila yung nagbibigay ng buwis, depende sa dami ng gulong ng sasakyan. So kung dalawa lang ang gulong ng iyong sasakyan, medyo konti ang buwis. Okay, pwede na yan. Pero pag nadagdagan, habang dumadami yung gulong, tumataas ang buwis. So tayo imagine, ang dami ng dumadaang sasakyan. Ang dami niyang pwedeng pagkunan ng buwis. Pero lahat ng dumadaan na yung galit sa kanya. Nandito na yung swapang. Okay. Siya din yung nakabantay doon sa mga pamilihan, sa marketplace. At lahat ng mga nagtitinda doon, obligadong magbayad sa kanya ng buwis. Kahit yung mga pinakamaliliit lamang na mga negosyante, talagang uhot-utan niya pa. Parang isusubo na lang, hindi yan, kailangan kunan pa yan ng tax. Parang ganun. So ganun kaswapang si Mateo. Ganun kaswitik si Mateo. Kaya ganun na lamang pamuhian siya ng mga tao sa Capernaum. At hindi lang si Mateo. All of the tax collectors ng mga panahon yun, talaga kinasusumpluman ng lipunan. Pag binanggit yung mga makasalanan, tingnan nyo sa Bible, pag binanggit ng mga relihiyoso yung mga makasalanan, palaging kasama yung tax collector. Yung mga patay tao, mga pokpok, mga magnanakaw, tax collector. So palagi siya nakalinya doon sa mga makasalanan. Ito ba? When you talk about mokes, may dalawang uri din. Yung unang mokes, yung tinatawag na great mokes. The another mokes is the small mokes. So great mokes and small mokes. Yung great mokes, ito yung mga hindi nagpapakita sa tao. Kasi gusto nilang ingatan yung kanilang reputasyon. So ang gagawin nila, magbabayad sila nung mga taong taga-singil. Pero hindi sila yung nasa front, sabi ni Pastor Arthur, hindi sila yung nasa harap para taga-singil. Yun nga naman, syempre, pag nasa harap ka, kilala ka na, kita yung swapang. Marami na magbabalak sa buhay mo kasi nakaharap ka. So magbabayad sila ng mga taong taga-singil. Ang tawag doon, great mokes. Pero meron ding small mokes. They don't care about their reputation. They don't care what anybody thought about them. Wala silang pakialam kung anong reputasyon na yan. Wala silang pakialam kung anong isipin ninyo. Ako ang maniningil. That is small mokes. At doon nakapasok si Mateo. Kapalmoks si Mateo. Kaya nung dumaan si Jesus, di ba ito sa ating binasa, nakita ninyo in verse 1, sa kanyang paglalakad, nakita niya ang isang tao ng pangalay, Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Because he is a small mokes. Hindi siya nagbabayad. Kahit mayaman siya, hindi siya nagbabayad ng utusan para maningil. Siya mismo. Yun ang doon. Yung mga Chinese, bibigyan
bibihira ang Chinese na nagbabayad ng utusan. May utusan, pero sila ay nakaupo doon sa kaha. Nakita niyo, napansin niyo? Hindi sila papayag na merong uupo doon sa kaha. Sila yung taga-sukli, sila yung taga-bigay ng pera. So, Matthew is like that. He is a small mukesh. Try to imagine. Gaano kasama itong tao na to. Gaano kinamumuhian yung taong ito. Pinatawad yung lumpo, yung paralitiko. The question is, kaya-kayang patawarin si Mateo, the small mukesh of Capernaum. And then, Jesus, ano sabi ni Jesus? Balikan nga natin verse 9. Sabi ni Jesus, sumunod ka sa akin. Oh! Look at the word. Sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka sa akin. Sa harap ng maraming mga tao, Jesus said to him, follow me. Kung kayo yung mga tao na nakapaligid sa panahon na yon, sigurado magtataasa ng mga kilay nyo. Ano daw? Tayo pwedeng sumunod. Si Mateo, ear. Pag pinasunod mo yan, pastor, di na ako susunod, di na ako magsisimpa. Pag pinahawak mo yan, pastor, ng gitara, kahit anong minis na ibigay mo sa akin, di na ako hawak. But try to check, because even in the midst of us, pwedeng sabihin na tayo Kristiyano, pwede pa rin mabiktima tayo ng spirito ng paghuhusga sa iba. Follow me. Oh, bakit? Ikaw ay gagawin kong isa sa mga alagad. Alagad? Lord naman! Ang daming matutuwid. Nandiyan si Pastor Richard. Nandiyan si Pastor Arthur. Nandiyan si Leomar. Naka-long sleeve pa naman. Yung gamitin mo. Si Mark? Nakita niyo, natatawanan tayo kasi totoo. Ang dali sa atin na manghusga ng base sa ating pagkakakilala sa kanila. Pero si Jesus, iba. Iba kapag tumingin si Jesus sa tao. Ibang-iba kung paano tayo tumingin sa tao. Kaya sabi ng isang mangangaral, kapag tumingin kayo sa tao, suot nyo yung eyeglasses ni Jesus. Para makita nyo sila kung paano sila tinitingnan ni Jesus. Then, sabi ng Biblia, sumunod ka sa akin, tumindig si Mateo. Alam niyo, sa parallel nito in Luke, sabi, he forsook all. Iniwanan niya ang lahat. Alam niyo, sinusulat ni Mateo, napaka-humble na ni Mateo. Alam mo namang, ako yung sumulat. Si Richard ay sumunod, at iniwanan ni Richard ang lahat. Wow! Parang napakamayabang naman kapag ginawa ko yun. Sumunod si Richard, at iniwanan ni Richard yung kanyang trabaho. Iniwanan ni Richard lahat ng mga gawain na pwedeng makapagpayaman sa kanya. Parang hindi naman ganun ka-humble yun. Kaya si Matthew, hindi nyo makikita ganun siya. Kaya kapag palaging binabanggit yung pangalan niya, palaging kadikit, the tax collector. Nakita nyo kung gaano kababa si Mateo? Kaya nyo magawin yun? Si Richard, ang sabongero. Kaya nyo? Susulat kayo yung libro, gagawin nyo ganon? Si Joel, ang basaglero. Si Bong, ang babaero. Kaya nyo ilagay? Pero ganun kababa, yung puso ni Mateo, pagkatapos niyang makilala si Jesus, na kaya niyang banggitin, Mateo, the tax collector. Try to imagine ngayon, medyo hindi na ganun ka baba ang tingin sa tax collector. But during that time, masyadong kinamumuhian sila, tapos ididikit mo yung pangalan mo. Siguro maganda. Matthew, ang binago ng Diyos. Ganda. Pero banggitin mo ba kung saan ka pinulot ng Diyos? Ilagay mo pa yung sarili mo parang isang basura lamang na kinahabagan ng Diyos. Hindi madali. Keepers of all. Alam niyo, hindi madali, ha? Kasi when you talk about Peter, si James, ano mang iniwanan nila? Pangingisda. Although mahirap rin, pero hindi ganun kahirap. Kasi pwede pa nilang balikan yung pangingisda. Ay, walang mahinita dito.
pagsunod kay Jesus, balik na lang ako sa pangingisda. Iba, nung iniwanan ni Mateo, nung nag-decide si Mateo na iwanan ng lahat, hindi niya na yung pwedeng balikan. Why? Kasi nung umalis siya doon, marami na nag-aabang para pumalit sa kanya. Kinabukasan dito, may ilalagay na yung Roma na bagong small bukesh kapalit niya. At pag nag-decide siya, ay Lord, nagkamali pala ako ng pagsunod sa iyo. Wala na siyang babalikan. Nakita niyo? Yung hirap kay Matthew, yung bigat ng isinuko ni Mateo sa kanyang pagsunod kay Jesus. And I believe, bago mangyari ito, nakarinig na si Mateo kung sino si Jesus. Narinig niya na yung mga kababalaghan na ginawa ni Jesus. Maaring nakarinig siya sa isa sa mga pangangaral ng ating Panginoong Jesus. At mula noon, meron ng ginagawa ang buong Diyos sa kanyang puso. Kaya nung sinabi ng Panginoon, sumunod ka sa akin, walang tanong-tanong, tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Kaya napakahalaga, bago kayo humayo sa isang lugar o kanino mang mga tao, bago kayo pumunta doon, ipanalangin nyo na yung mga taong yan. Na ang Diyos ihanda yung kanilang mga puso. Hindi nyo alam habang nagsasalita kayo, hindi na mahirap para sa mga tao yung tanggapin yung mabuting balitang dala-dala natin. Bakit? Hindi nyo alam, matagal pa, inihahanda ng Diyos yung kanilang mga puso. Wala nga lang magpagamit. Kasi lahat ang tingin sa kanila basura. Lahat ang tingin sa kanila makasalanan. Lahat ang tingin sa kanila wala ng pag-asa. Kaya walang umaabot. Buti na lang hindi ganun katulad si Jesus. Ano? Kaya nung nabigyan siya ng pagkakataon, sinabi ng Panginoon, sumunod ka sa akin. Walang agam-agam sumunod si Mateo. O challenge ito sa atin, baka may mga nakakasalamuhan na tayong tao sa araw-araw, kaibigan, mahal sa buhay, ayaw niyong ibahagi ang salita ng Diyos. Kasi iniisip niyo, makasalanan, matigas yan. Baka may mga taong naghihintay lang na anyayahan natin, ayaw niyong anyayahan. Sinabi ba ni Jesus, tsaka ka na lang sumunod sa akin kapag sawa ka na sa buhay na yan. No! Emphatically, sinabi ni Jesus, sumunod ka sa akin. If you have opportunity to share the gospel, mag-anyaya ng tao, samantalahin nyo na yung pagkakataon na yun. Parang hindi. Sino ba nagsabi? Hindi nyo alam kung hinahanda ng Diyos yung puso ng mga taong yan. Kailangan na lang natin anyayahan. Each one. Baka may mga taong pinapakita na sa inyo ang Diyos. Baka may mga taong nais ng Panginoon abutin natin, pero hindi lang tayo gumagawa. Hindi lang natin ginagawa yung ating bahagi. And Matthew was in surprise. Kakaibang biyaya itong kanyang natanggap. Hindi nga siya nakapagsalita. Marami, kasi we are also invited by the Lord Jesus Christ like Matthew. Kasama tayo sa mga basurang pinulot lang ng ating great trash collector. Okay, let's proceed to the number 2. Another character. The intimidating one. Sino yung mga nakaka-intimidate ng panahon na yun? The Pharisees, the Sadducees, the scribes, yung mga relihiyoso, yung mga feeling nila, matutuwid sila. Yung mga tao, iniisip nila, hindi naman nila kailangan ang kaligtasang kaloob ng ating Panginoong Yesus. Yung mga tao, ang tingin nila ay napakatuwid at napakalinis nila sa paningin ng Diyos. In verse 10, let's read this. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang mga publikano at mga makasalanan at sila'y magkakasalong kumain. What a heart, ano? Nag-invite. Yung invited one, nag-invite din ng marami pa. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikanong katulad niya, ang mga makasalanan. The word makasalanan in Greek is amartolos.
Sila yung mga taong walang panahon para sa salita ng Diyos. Sila yung mga taong walang panahon sa mga bagay patungkol sa Diyos. Sila yung mga taong kinamumuhian ng mga relihiyoso ng mga panahon na yon. They were the vilest, the most wretched of all. They are amartolos. Sila yung mga inimbitahan ni Mateo. Bakit sila? Siyempre, yun lang mga tropa niya eh. Masama siya dati. Sino ang mga tropa niya? Di ba masasama din? Alam ka namang imbitahan niya yung mga mabubuti. Ayaw ka sa kanya ng mga mabubuti daw. Alam ka namang imbitahan niya yung mga Pariseo. Ayaw nga siyang hawakan. Dirty. So yung mga inimbitahan ni Mateo, yung kapwa niya, publikano. Mga small mukesh. O, yung mga gabay. Yun yung kanyang mga in-invite. Punta kayo sa bahay. Magpapakain ako. Yung mga makasalanan. The prostitutes, the murderer. Inimbitahan yung mga tao, isinusuka na ng lipunan. So may qualification ba sa mga makakapasok sa banquet ng Panginoon? Kailangan ganito, kailangan ganito, kailangan ganito. Walang qualifications. No? Why? Because He is our great trash collector. Kahit mga basura, pasok. Alam niyo ni Mateo, hindi siya nailang na imbitahan yun. Bakit? Kasi alam niya yung puso ni Jesus. Kung siya natanggap ni Jesus, hindi imposible na yung mga taong ito, kahit gano'n sila karumi, tatanggapin din sila ni Jesus. Nakita nila si Jesus hindi katulad ng mga relihiyoso ng panahon ngayon. Like in John chapter 4, meron din isang babae na katulad nito. Nag-imbita din. No? In John chapter 4. Basahin natin. John chapter 4 verse 39. Ito yung babae na nakasama ni Jesus doon sa balon. The woman at the well. Na kung saan nahulaan ni Jesus na siya'y marami ng nakasama. At yung kinakasama niya ngayon, hindi niya man naman niya tunay na asawa. So try to imagine nyo na rin, parang pinakita ni Jesus yung kanyang mga pagkukulang, yung kanyang mga kasalanan. Pero imbis na magalit siya, ikinatuwa pa niya yun at ipinamalita niya na may nakakilala sa kanya. Tingnan niyo yung word ng babae. Maraming mga Samaritano sa bayang yaon ang sumampalataya kay Jesus dahil sa patotoo ng babae. Sinabi niya, sa akin ang lahat ng aking ginawa. Tuwing may makausap yung babae, alam niyo, may nakilala ako. Sinabi niya lahat ng kabulukan ko. May nakilala ako. Sinabi niya lahat ng kabuktutan ko. Kayo ba ganyan? Ano makapangyarihan yung ating personal testimony? Yung malaman ng mga tao kung saan tayo pinulot ng Diyos. Sangputikan lang tayo pinulot ng Diyos. Pero sa kabila nun, napakayaman ng kanyang biyaya, naabot pa rin tayo. In verse 41, at marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya, yung kanyang testimony. Verse 42, sinabi nila sa babae, nananampalataya kami ngayon, hindi dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin sa kanya, nakilala namin siya ang tagapagligtas ng sanlibutan. Nakita niyo na itulong nung nag-invite yung babae. Sabi nung mga naimbitahan, hindi na kami naniwala dahil sa sinabi mo lang. Naniniwala na kami kasi kami mismo narinig namin. Siya nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. Kaya iba yung, yes, nakapag-share kayo, pero bring them in the church. Para maniwala sila, hindi lang base sa sinabi ninyo, kundi sila mismo, naranasan nila yung biyaya ng Diyos. Napakinggan nila yung tinig ng Panginoon. Nabalitaan mga Pariseo. Sumunod din, hindi naman imbitado. Nandun sa labas. Kasi, nag-imbita. Bakit hindi tayo inimbita? Si Jesus yun na. Kala mo ba mula sa Diyos yun? Kung mula sa Diyos yun, dapat
Yung mga makadyos ang inimbita. Bakit hindi tayo inimbita? Verse 11. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit sumasalo ang mga publikano at mga makasalanan sa inyong guro? Question mark. Alam niyo, basahin niyo. Hindi lahat na nagtatanong gusto nilang makatanggap ng sagot. Sa palagay niyo, nagtatanong yan, gusto makarinig ng sagot. Yung kanilang pagtatanong, may kasamang pangungutya. Parang sinasabi, yung guro nyo kasama mga makasalanan, ew, shame on you. Hindi naman yan nagtatanong kasi gusto makarinig ng sagot eh. Iba yung nagtatanong kasi gusto makarinig ng sagot. Kaya maging maingat kayo. Baka may mga nagtatanong sa inyo. May mga nagtatanong gusto talagang makarinig ng sagot. Pero may mga nagtatanong, meron lang rason kung bakit nagtatanong. Gusto lang kayo ipahiya, katulad ng mga Pariseo. Look at their hearts. At tandaan niyo kapag nagtatanong sila, hindi sila nagtatanong kay Jesus, sino tinatanong? Mga alagad, mag-isip na kayo kung bakit. Ang totoo, gusto nilang impluwensyahan yung mga alagad. Ang totoo, hindi nila kayang dumiretso kay Jesus. Kaya minsan, kung totoo kayo magtatanong, kung patungkol sa tao na yon, yung itatanong nyo, siya na direktang tanongin nyo. Minsan, nagtatanong tayo doon sa mga kadikit lang ng mga taong yun. Anong rason natin? Paano makakapagpaliwanag yung tao? Hindi naman siya ang tinatanong. Nakita nyo kaya minsan yung lalo kapag may gulo. Imbis makatulong, minsan lalo pang gumugulo. Kasi yung tinatanong mo, hindi naman yung tao na may karapatan na sumagot at may kakayanang sumagot. Nagtatanong ka doon naman sa walang kinalaman. Biglang sasagot ngayon yung walang alam, nagmamarunong-marunong. Iba na yung nasabi, gulo na. Naranasan nyo na ba yung ganyan? Na-misjudge kayo? Nahusgahan kayo? Wala naman kayong alam, hindi sa inyo nagtanong, sa iba nagtanong, iba yung naisagot, kayo napahamak. So, they're asking. Minsan alam ninyo, pag mga ganyang pagkakataon, dito sa loob ng simbahan, nakakalungkot. Nasa loob tayo, then when we look around us, makakita tayo ng mga marurumi, ng mga basura, ng mga makasalanan. Alam niyo yung mga taong yan sa paligid natin, they don't need criticism. They don't need yung panghuhusga. Anong kailangan nila? They need help. Imbis na husgahan natin sila, tulungan natin sila kung paano humarap sa Panginoon. So these are the intimidating one. These are the Pharisees and the Sadducees. Kaya naman, kapag si Jesus nagsasalita, isa yan sa mga palaging binabanggit ng Panginoon pag pinag-usapan yung pagiging ipokrito. Palagi niyang naitutugtong yung pangalan ng mga Pariseo. Kasi ganun sila. Nagmamatuwid sila, pero hindi nila kaya abutin yung mga tao na nangangailangan sa paligid nila. And then, the last character, ang pinakahuling tauhan sa kwento, the incomparable one, and Jesus is the incomparable one. He is incomparable. Verse 12. Narinig ito ni Jesus. Sila ay nagbubulong-bulungan at tinatanong ang mga alagad. Narinig ito ni Jesus. At siya ang sumagot. Siya naman ang pinag-usapan. May karapatan siyang sumagot. Siguro kung hindi kayo pinag-usapan, wala kayong karapatan na sumali sa usapan. May mga ganyan din tao, hindi naman sila yung kasali, sumasali. Pero alam niya, kasama siya sa pinag-usapan, so may karapatan siyang sumagot. Sumagot si Jesus. Ang mga may sakit, ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Parang si doktora, ang nangangailangan kay doktora yung may sakit, hindi yung walang sakit. Kung nakakagulat kung may mga doktor na inubos ang oras sa seminars, walang masama doon.
inubos ang oras sa mga barkada nila, party-party. Doktor na tutor all around the world. Although walang masama doon, pero hindi sila doon kailangan. Ang mga doktor kailangan ng may sakit. Parang sinasabi ni Jesus, huwag kayo magtaka kung nasa mga makasalanan ako. Kasi ako ang great physician. Ako yung doktor na kailangan ng kanilang kaluluwa. Bakit hindi ka nasa amin? Kasi sabi niyo wala kayong sakit, di ba? Kung inamin niyo sana na may sakit kayo, kasama kayo. Pero ayaw niyo aminin eh. I am not with you because you are not recognizing that you are sick. Sabi ni Jesus, I did not come to invite people who are self-satisfied, that they are convinced with their goodness. Rather, I have come to invite people who are desperate, who are conscious of their sin, those people who need a Savior. Yung mga tao, kailangan nila si Jesus. Kailangan niyo ba si Jesus? Then you are invited. Pero kung ganun kayo katuwid, ganun kayo kalinis, then hindi kayo welcome sa tahanan ni Jesus. Alam niyo yung mga Pharisees, they're also like a doctor because they do diagnosis. Ang galing nila sa pagka-diagnose, doktora, no? Nakita nila yung sakit eh. Nakita nila, they're like the doctor also. Kasi nakita nila may mga kailangan. May sakit na kailangan gamutin. Ang kaibahan nila, nung nakita nila ang sakit, takbo, layo. Baka mahawa tayo. May ganun bang doktor? Yung takot kumawak sa may sakit kasi baka mahawa sila. Hoy, walang ganun doktor. Walang ganun tunay na doktor. Pero itong mga Pariseo, parang ganun. They do diagnosis. Nung nakita nila yung pangangailangan, yung nakita nila yung sakit, baka mahawa ako. Kaya ang sabi ni Jesus sa kanila, Matthew 23:23. Sa aba nyo, mga skriba at mga Pariseo, mga mapagpaimbabaw, ibinibigay ninyo ikapunang bulaying walang halaga. Ngunit kinaniligtaan niyong isagawa ang lalong mahalagang aral sa kautusan. Ang katarungan, ang pagkahabag, ang katapatan. Tamang gawin niyo mga ito, ngunit huwag niyo naman kaligtain gawin ang okay yung pagiging relihiyoso. Okay yung paglilingkod sa Diyos. Okay yung pagdadala-dala ng mga Bible. Walang problema dyan. Walang problema sa pagpunta sa simbahan. Walang problema dyan. Ganda nga yan eh. Tamang gawin nyo yan, pero huwag nyo naman kaligtaan gawin yung iba. Ano yun? Katarungan, pagkahabag. Start giving. Experience, see the joy of giving. Gusto nyo maglingkod? Ang paglilingkod hindi lang nasa loob ng simbahan. Ang daming paglilingkod na pwede natin gawin nasa labas ng simbahan. Kaso hindi natin nakikita. Why? Siguro wala pa tayong puso katulad ng puso ng ating great trash collector. Verse 13a, Humayo kayo, unawain niyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko, hindi ang hain. I desire mercy, not sacrifice. Hosea 6:6. That is a quotation from Hosea 6:6. Ang ibig sabihin nito, kayo ang galing nyo sa ritual. Pasimba-simba pa kayo. Pero bago nyo gawin yan, huwag nyo kalimutan, I desire mercy. Kaya pala sabi ng Beatitudes, blessed are the merciful. Si Jesus, kapag nakikita niyo maraming tao, sabi ni Jesus, they are like sheep without a shepherd. At nakakaramdam siya, yung word is compassion. Kapag nakita ni Jesus yung mga nangangailangan, nakakadama siya ng malalim na kahabagan. Sabi ni Pastor Rog,
Kapag nakita niyo yung mga tao, para siyang hindi mataing pusa. Splagnosomai in Greek. Diba? Parang nakakaramdam siya ng sakit sa kanyang sikmura na hindi niya pwedeng baliwalain. Ibig sabihin, kapag may nakita kayong nangangailangan, kung tunay kayo nakakaramdaman ng kahabagan, hindi kayo mananatili sa inyong posisyon na wala kayong ginagawa at hindi niyo pinapakita yung kahabagan yan. So yung kahabagan, kapag hindi rin na isasagawa, hindi tunay na kahabagan. Kakaawa naman, nagugutom yung mga bata. Anong ginawa niyo? Pinakain niyo ba? Kung hindi niyo pinakain, hindi tunay na kahabagan niyo. I desire mercy, not sacrifice. So kung tayo, magaling tayo sa ritual, pero hindi tayo nagpapakita ng kahabagan, ng katarungan, ng pag-ibig sa ating kapwa, then you don't have the heart of God. Wala sa atin ang puso ng Diyos. Without a changed heart, without a deep sense of sin, sacrifices were dead ritual, loathsome, hateful to God. Kung walang kahabagan ng puso natin, kung hindi tayo marunong umibig, yung hindi kayo marunong magpakita ng kabutihan sa inyong kapwa, yung ginagawa natin pagsimba, walang kwenta sa paningin ng Diyos. Ulitin ko, walang kwenta sa paningin ng Diyos. Amos 5:21-23. Namumuhi ako sa inyong mga piging. Hindi ako nalulugod sa inyong pagdiriwang. 22. Basahin niyo natin. Hindi ko matatanggap ang mga handog na susunugin, handog ng mga uhay, at mga hayop na pinataba bilang handog na pasasalamat. 23. Tigilan na ninyo ang magugulong awitan. Ayokong marinig. Bakit ayaw ng Diyos? Kasi kinalimutan nila magpakita ng kahabagan. Amos 5:14. Gusto niyo tanggapin ng Diyos ang inyong handog? Gawin mo ang matuwid, huwag ang liko, upang ikaw ay mabuhay. Sa gayon, sasayo si Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan tulad ng sinasabi. So kung sinasabi mo na sumasa iyo si Yahweh ang Diyos na makapangyarihan, gawin mo ang matuwid, huwag ang liko, upang ikaw ay mabuhay. Then, tsaka ka magsakripisyo, tsaka ka maglingkod, tsaka ka pumunta sa simbahan upang maghandog. Kasi doon pa lang nagkakaroon ng tunay na kahulugan yung ginagawa. Mateo 22:9-10. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita nyo. Lumabas nga ang mga sa pangunahing lansangan, ang mga alipin, at sinama ang lahat ng natagpuan, masasama't mabubuti. Ano ba't na puno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. So this is a banquet of God. Nagkaroon ng malaking piging ang Diyos. Unang inanyayahan yung mga Israelita. Pero may kanya-kanya silang dahilan. Busy ako, may gagawin ako. Tingnan natin, di ba ganyan ng mga Pinoy? Hindi naman directly tumatanggi. So Arthur, punta ka ba sa birthday ko? Kailan ba yun? Next week, Monday. Anong oras? Alas-alas. Kasi yung alauna noon, alis ako. Mga alas 2:30, pauwi na ako. Try ko. Ang dami sinabi, try ko lang pala ang sasagot. So, ibig sabihin, nagkaroon ng paanyaya ang Diyos. Walang pumunta. Ano sabi ng Panginoon? Pumunta kayo sa lansangang matao. Lumabas na mga pangunahing lansangan ng mga alipin, sinama ang lahat ng tagpuan, masama at mabuti. Ano ba't na puno ng panauhin ang bulwagang pangkasalan. Alam niyo, biyaya na lang ng Diyos. Nung tumanggi ang mga Israelita, napasama tayo mga hintil. Kaya napasama tayo sa piging ng Panginoon. Biyaya lang ng Diyos.
At ngayon, sa piging ng Panginoon, sino yung mga kasama natin? Masasama at mga bububuti. Salamat sa Panginoon. Yung mga taong ayaw tumanggap sa paanyaya ng Diyos, yan yung mga self-righteous na tao. May espiritu ng pagiging pariseo. Sana walang simbahan natin yan. Sana walang Kristiyano na may espiritu ba ng pagiging pariseo. Na ang tinitingnan lang nilang matuwid yung kanilang sarili. At pawang nasa paligid nila lahat marurumi at lahat makasalanan. Okay yun. Pero anong ginagawa mo para abutin sila? So mga kapatid, ito yung hamon sa atin. Because the kingdom of God is for the hungry and the thirsty. Sabi ng Beatitudes, ano? Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. The kingdom of God is for the hurting, the mourning, the meek, the poor. Yung mga namamalimos doon sa kainan ng Diyos. Lord, bigyan niyo po kami. Ganyan tayo dapat sa harapan ng Panginoon. Lord, aming kahabagan mo lang ang aming hinihintay. Wala namang kaming kayang gawin para makapagbigay ng kalukuran sa iyo. Mga taong wala nang hinangad kung hindi ang mapasaya ang Panginoon. But this is a challenge for all of us. Jesus came to save the sinners. Tayo yun. At ito ang paulit-ulit na panawagan ng Panginoon. Marami pang gustong abutin ang Panginoon. At alam ninyo, hanggat may mga taong inaamin sa kanilang mga sarili na kailangan nila ang Diyos, inaamin sa sarili nilang basura lang sila, ang Panginoon ay nakahandang pulutin sila. Kung ang taong yan, kaya niyang aminin na siya'y may sakit, kaya siyang pagalingin ng Panginoon. Ang hirap sa doktor. Kapag tinatanong mo, ano masakit wala? Nga, ayoko na, wala naman eh. Pakinggan natin. Huwag mo nang pakinggan. Wala namang mamarinig dyan eh. Eh, ba't ka na dito kamote? O, inumin mo to. Ayaw. Kung gusto niyong gumaling, aminin niyo na may sakit kayo. At sumunod kayo sa proseso ng pagpapagaling ng Panginoon. Kung titingnan ni Jesus yung puso natin sa mga oras na ito, masigla kaya? Wala kayang karamdaman? Pasiyasan natin yung puso natin sa Panginoon. Kung alam niyo may sakit ang inyong puso, ito yung tamang oras para maranasan niyo yung kagalingan ng Panginoon. Lumapit tayo sa Kanya. Magtapat tayo sa Kanya. Aminin natin, Panginoon, kailangan ko ang kagalingan na mumula sa iyo. Tayong lahat ay manalangin.